Smeo Marimar. Eto na. Sa sobrang gigil ni Baste, sa sobrang galit ni Baste, pati si Boying Rimulya, dinamay. Baste, bago ka magwalwal dyan. Pati si Boying, galit na galit. Ito ba yun? Wait lang mga kababayan. Si Boying, saan ba yun si Boying Rimulya? Binira ni Baste. Hanapin ko lang mga kababayan. Si Boying Rimulya. Ito. Thank you, Ricky. Pangalan ulit doon. Mandirigma. Wait lang mga kababayan. Ito ba yun? Mandirigma. Ayun. I-cancel ko lang mga kababayan kasi hindi siya lumalabas. Hanapin natin si Boying. Binanatan ni Baste. Sobrang You know, you really look stupid. Tanga. Tanga talaga kayo. Binanatan ni Mayor Sebastian Duterte si DOJ Secretary Boying Remulla na nag-ugnay sa war on drugs ni PRRD sa mga nawawalang sabungero. So, this Remulla guy, pag maging ombudsman siya, he will use the position, again, to weaponize it against the Vice President. Yan lang pa niyan. Yan lang ang itidiin nyo. Tapos, yung Taal Lake sa bungero, naging war on drugs na sa bungero, war on drugs. You know, you really look stupid. Mga stupido talaga kayo sa totoo lang. Mukhang daw. Sino ba direktor nyo? Sana ako na lang yung ginawa nyo kasi gumawa ng story. Mas magaling ako gumawa ng story. Mananalo pa kayo. Well, mga sabungero, naging drop war on drugs. Sa klase yun eh. Klase ito. Mas sumobra pa kayo sa sa Netflix. Sa totoo lang. You are ridiculous people. Yan ang mahirap dito sa mga politisyan na ito, mga kababayan, mahilig sa Netflix. Kaya nga lagi ridiculous, stupid, sumubra pa kay sa Netflix. Wala na, dapat Cardo Dalisay, tanggol ang pinapanood mo, Baste, wag Netflix. Bakit? Wala kang makuha dyan sa Netflix. Kaya tignan nyo, yung Davao, ginawa ninyong Netflix. Binaha na kay lahat-lahat. Tapos sabihin nyo, mystery sa ilog. Yan ang resulta ng mga politisyan na umaasa at nanunood ng Netflix. Sobra pa daw sa Netflix. Binira si Boying Rimulya. Paano daw nangyari na ang mga missing sa bungero ay ang mga pulis na dumukot doon konektado sa war on drugs ni Digong? Hindi niya naisip na kung nagsisinungaling si Boying, yung 15 kapulis, lahat yun sangkot sa tukhang. Saan kayo maniniwala? Yung 15 kapulis na nasa restrictive custody ngayon? Or kay Baste na Netflix ang binabasihan? Very ridiculous. Kung gagawa kayo ng story net tapos mahirapan na kayo manalo sa election, tanga. Tanga talaga kayo. It will not only be the Vice President. Pag sinimulan ni Remulla yan, yung ombudsman niya na position, pag natapos niya yan si Inday Sara, lahat ng mga politiko, mahawakan nila Okay, sige, you will not, ayaw mong kubapti sa amin, may kaso ka. Okay. Pag naging ombudsman daw si Rimulya, lahat daw ng politiko hawakan nila. Hawakan daw lahat ni Rimulya. Kapag hindi daw kumampi kay Rimulya, bigyan ng kaso. Parang baliktad yata, Baste. Kasi pagkakaalam namin ngayon, yung Supreme Court, pabor sa inyo Huwag mo nang linlangin ang tao, Baste. Yung Supreme Court nga, nawala ang power ng Congress at Senate. Sabi ko nga, i-abolish na lang yung Senate, i-abolish na lang yung Congress. Kasi, kung Supreme Court lang din naman ang nasusunod. Kung Supreme Court lang din naman ang nasusunod, tanggalin nyo na yung Senate, tanggalin nyo na yung Congress. Say for example, Cebu, Manila, anywhere else. Ang gagawin lang ng Remulla na yan, tatakutin niya na ng kaso yung mga politiko na yan. So that they can control the entire country with the elected officials, especially those in the highest positions. True, kita mo nga may heartbeat sensor. Masyado sila magaling gumawa ng story and they, really abuse the powers of government. Yan lang ang gagawin yan. Maniwala kayo sa akin. I am saying this right now, pag naging
naging ombudsman yan, Inday Sara, and next, then, they will make an example of Vice President Inday Sara. Kasi pag nagawa nila yan, we will file a case against her. Ang sunod niyan, tataputin na kayo. Kasi Vice President, Ito advance mag-isip si Baste. Hindi po porkit maging ombudsman si Boyeng Rimulya ay gagawin niya yan na ipakulong si Sara. Kasi ganito alam kasi ni Baste, alam kasi ng mga Duterte na si Sara isa sa aarestuhin ng ICC. Hindi po kadahilanan na maging ombudsman si Boyeng Rimulya ay si Sara makukulong. Diba? Makukulong po si Sara, si Bato, si Bongo at ilan. Dahil po sila ay may kaso sa ICC. Di ba? Imamanipulate na naman nila. Sisiraan na naman nila si Boyeng. Si Boyeng na naman ang may kasalanan sa pagkakulong ni Sara. Anong kinalaman ni Boyeng sa ikinaso ni Trillanes sa ICC kay Digong, kay Sara at iba pa? Di ba? Hayaan mo na lang po yan, Ma'am Chaicher, ganyan po talaga sila. Kaya sa totoo lang mga kababayan, mahirap. Mahirap yung ganyan, yung advance mag-isip. Yung mga utak nila parang AI. Alam nyo yon, parang AI na utak, mga kababayan. Alam nyo yung parang mga AI yung utak nila. Advance silang mag-isip. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi pa nangyari, hindi pa hinuli, hindi pa ipinakulong, alam na nila na makukulong. Kasi nag-uusap-usap na sila Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, wala na. Alam mo sa totoo lang, Baste, maniniwala lang marami pa sanang DDS maniniwala sa inyo Kaso ang problema, dinagdagan mo Si Sara, hinihilot-hilot yung mga DDS na nawawala, na nagising dahil si Digong ay nakulong. Kasi kung walang kasalanan at mabait at mabuting tao si Digong, ibig sabihin, hindi siya makulong. Ang problema, mga kababayan, inakulong. So ngayon, yung mga DDS na tanga, na naniwala sana sa kanila, nawala ng gana. Di ba? Mamarites Mosne, di ba? Kaya ngayon si Sara, naghanap ng paraan, hinihilot-hilot. Instead na magtrabaho siya, ang ginawa niya, nag-ikot siya sa buong mundo kung iba't ibang dako ng Asia, Europe, Amerika, wala pang Amerika Arab, para hilot-hilutin at i-manipulate, linlangin, utuin ang mga bobo na mga DDS na OFW. Huwag kayo magalit sa akin lalong-lalo ni mga OFW yung DDS. Huwag kayo magalit sa akin. Totoo po yan. Minamanipulate ni Sara para linlangin kayo, para iboto nyo siya. Yan lang ang totoo. Pero sa katotohanan po, mga kababayan, kung walang kasalanan si Digong abogado, si Digong piskal, si Digong presidente na, pero bakit nakulong pa rin siya? So yan ang isipin ninyo mga DDS. Nakulong si Digong means to say may kasalanan. Di ba? So may kasalanan, kaya ka naipit dyan. So sa totoo lang, mga kababayan, si Sara ngayon ang tagahilot sa mga nawawala. Kumbaga parang parang, alam yung style ni Digong, parang yan noon, Nokia. Si Digong yung kauna-unahang cellphone na presidente sa mundo, Nokia. Dating ka sa Nokia, ang daming napabilib. Kahit di keypad lang, gamit na gamit, kahit aakyat ka ng puno, basta magkasignal lang, basta masabing may cellphone ka. Ang style ni Digong, para siyang cellphone na Nokia. Alam niyo yon? Di bali ng mahal, kahit umakyat ka sa niyog, magkasignal lang, at least may cellphone ka. Ganyan yan, mga kababayan. So ngayon, maraming Pilipino na naging tanga,
naging uto-uto na, bilhin mo to. Bakit? Kasi pag tumugtog to ng tututut, sumasayaw ang cellphone. Yeah? Kasi pag binili mo to, may antina yan. Pwede ka maglaro dyan ng Space Impact. Yeah? Tapos marami kang friend dyan, kahit hindi mo pa nakakakilala, basta number lang at pangalan, mag-iimot-imot ka na. Yeah? Yan si Digong, para siyang cellphone na Nokia. Kaya ngayon si Sara, pilit na i-cover up yung mga nawawala. Pilit na i-cover up ni Sara yung mga nawawala, nakita nila doon sa Nokia. Kasi Nokia nga sila, kumbaga sa cellphone pa. Pilit niyang bawiin yung mga lugi niya. So ang problema, hindi mo kayang buhayin ang Nokia kasi may iPhone na, may Samsung na, at may Chinese na Huawei pa. Di ba? Hindi mo na kayang i-cover up yan, Sara. Nokia lang kayo. iPhone at Samsung ang kalaban ninyo. Di ba? Ganyan si Digong. Paglabas ni Digong, akala mo Nokia buong sanlibutan, puro Nokia. Kaya ang Nokia, nananatili, sige, gumawa kayo ng cellphone kahit di keypad kasi bakit sikat tayo? Malakas tayo sa mga bukid-bukid. Kahit di keypad yan. Ang mga Pilipino, tanga minsan, di keypad. Bakit sa kanya, touchscreen, may TV pa? Sa Nokia, walang TV. Di syempre, di ka nang bibiling Nokia. Ang bilhin mo, yung may TV na, touchscreen na, may video pa. Rambo, huwag mo kong turuan, mag-aral muna ako. Ikaw ang mag-aral kay bubo kang DDS. Yan ang gusto ni Sara. Nananatili na tanga sila. Mag-level up kayo, Sara. Kung gusto mo na mabalik ang tiwala ng tao sa inyo at yung mga bubong DDS, hindi yan magising at manatili yung baliw at tangang uto-uto sa inyo. Magpautot ka. Wag na yung kapag may bagyo, wala ka, iasa mo lang sa spokesperson mo. Kapag may sakuna, wala ka, nanood ka ng concert, hindi mabibilib ang tao dyan. Ang gawin mo, kapag may bagyo, unahan mo, lumangoy ka. Style bulok kasi. Bulok kasi style ninyo. Huwag kayong umasa na porkit may mga utu-utong DDS, ibuboto kay hindi. The more na maraming babangga sa inyo, the more na maraming magigising. Kayo kasi pinaulit-ulit yung i-manipulate na paasahin ninyo na si Digong mabuti, si Digong walang kasalanan. Kung mabuti yan, kung walang kasalanan yan, ba't nakulong? Yan lang naman ang tanong kung mabuti si Digong, kung walang kasalanan si Digong, ba't hindi nyo mapauwi? Mga DDS, pakitanong, pakisagot. Saan kayo maniniwala? Kay Sara o sa akin? Si Sara, kahit mamatay yan, bilyonarya yan. Kayo, mamatay kayo, mahirap pa rin kayo. Last na masabi ko, mga DDS, kung si Digong mabuting tao, walang ginawang masama, walang pinatay, walang ninakaw, walang pinoprotektahang sindikato, bakit siya nakulong? Abogado siya, piskal siya, presidente siya, powerful pang anak niya, lahat sila nasa politiko. Bakit hindi nila kayang pauwiin? Alam niyo kung bakit? Kasi totoo nga na may kasalanan siya. Kung walang kasalanan yan, nakauwi na yan. Anong NYU ako grad? Ikaw, wala kong pakialam kung saan ka graduate, bubo ka pa rin, Rambo. Wala kong pakialam kahit graduate ka pa ng Harvard. Si Sara nga, abogada, hindi niya mapalabas si Digong. Ikaw, kaya mo ipalabas si Digong? Bago ka magyabang sa akin kung saan ka graduate, palabasin mo si Digong. Tang ina mo. Di ba? Namura pa kita. Sino lugi sa atin? Wala akong pakialam sa inyo mga DDS kung saan kay graduate. Ang sa akin lang, kung talagang totoo ang pinaglalaban ninyo, palabasin nyo si Digong. Kung hindi nyo kayang palabasin si Digong, tsaka na kayo magyabang sa akin kung pinalabas nyo na at napalabas nyo na. Wala akong pakialam. Alam nyo, sa totoo lang, isa lang masasabi ko walang saysay ang diploma, degree, or ang paaralang pinanggalingan mo.
kung hindi ka marunong sa diskarte. Aanhin mo yung diploma mo. Lahat ba ng mga abogado nagka-diploma? Naging perpekto? Oh, anong natapos mo, Rambo? Di ba nung pag-apply mo ng trabaho, nag-umpisa ka sa baba hanggang sa na-promote ka nang na-promote pataas? Lahat ba ng mga manager, hindi ba nag-umpisa sa maghuhugas ng ano? Maghuhugas ng plato? Lahat ba ng mga naging manager sa fast food, hindi ba nag-uumpisang magwales? Diyos mio, Marimar Rambo, wag mo akong pagyabangan kung NYU ka nag-graduate. Nuclear engineering ka pala, di pasabugin mo yung sarili mo. Diyos mio, Marimar Rambo, wag ka na makipagtalo sa akin. Kasi alam mo, sa totoo lang, putang ina ka, kahit minura na kita, nanatili ka pa rin sa akin. Hindi mo ba alam na kahit minura kita at damur na pumindot ka dyan, mag-comment ka at manood ka sa akin, kumikita ako, ikaw anong kita mo? Diba? Hanggang salita ka lang. Pero ako, harap-harapan, mukha ko itong putang ina ka. Bobo ka. Ay, Diyos ko. Tigilan nyo nga ako, mga kababayan na DDS. Isa lang ang masasabi ko. Nuclear engineering, putang ina mo. Nuclear ka pa, hindi naman magagamit dito sa Pilipinas yan. Hindi naman tayo gumagamit ng nuclear. Ang ina mo ka, hindi na ginamit yung nuclear doon sa may, sa Bataan. Kaya, yun lang ha, mga kababayan, yung aking reaksyon. Ay, Diyos mio, Marimar. Ang dami